bata pa lang po ako, maaga po siyang pumunta ng ibang bansa para po magtrabaho para sa pamilya namin. And naiwan po ako talaga sa lola ko. And siya po yung tumayo talaga na parang nanay ko. To the point na tawag ko po sa kanya is mama. Okay. Parang mother in papa. Maraming ganyan, ha? Diba? Yung mga lumaki sa lola. Diba? Anybody else? Shoes. Siguro po si as I navigate kasi my ways as far now, marami akong walang hindi alam. And really help pave the way for me to learn, be accountable, and actually, grow sa industry. So, he was like the lighting torch, yung parang guidance, naging guidance ko po, ikaw yun parang marami kung saan ako dapat lugar, saan ako dapat alam ko kung saan ako pupunta. So, parang naging guide ko po si Rene. Parang in a way, siya po naging mother ko sa industry. Parang Thank you din kay Shubi kasi inaalaw na ako ganun. Pinapayaya na ako. Kung sabi ko siya, pwede siyang pagalitan, pwede mo siyang pagsabihan. Ang dami na natin pinagdaanan, ang dami na namin napag-usapan, ang dami na natin nasabi sa isa't isa. Ganun kami dalawa. Yung pag may nararamdaman kami sa isa't isa, pwede namin sabihin sa isa't isa. And pwede namin i-resolve na tayo lang to. That takes a lot of, first, maturity. Second, love for each other. Love ko yun si Shubi. Kaya sabi ko, huwag tayong malulunod sa ingay, kailangan tayong dalawa magkakaintindihan tayo. Magkakaintindihan ko po yung Shubi. Shubi, reaction to that. Love ka daw ni Vice. Hindi, para ano, sa kong mother, Mom, you can call me mother. Ayun, Meme is Meme. So, I'm happy to be given this chance na maka-breathe the same air as Meme. Talaga po si Meme ay hindi lang po talaga siya si Meme. Marami na po siyang nabago ng buhay na binago niya ang buhay ko. Sa pagiging artista ko po, simula kami sa hindi talaga namin na pinagagawa sa buhay. Ngayon, parang na-realize ko na ang mundo ko ay madali as long as you let them teach you, let them guide you, and you actually learn how to be accountable, learn from your mistakes, and always look up to the person who you value the most. So that's my message for me. Thank you, Shoots. Maraming salamat. Anybody else? Meron kayo? Walang palitan. Maganda na record na namin. Hindi ako mapanood ng mga kapapisaya ko dyan sa show. Kung hindi dahil kayo, wala kami dito sa MMFF. Kung hindi dahil kayo, hindi talaga gumawa. Nilalaman. Nilalaman talaga. Iya, ako, of course, sa industry namin, sa... So, well, nakita niyo naman yung sagot ni Shubi at ni Vice Ganda. Actually, isa to sa mga nakapagpabongga ng press con because nakita niyo naman sa part na ito talaga iyak na ng iyak si Shubi, no? I'm not sure kung nakuha pa ng iba yan. Kasi nga, actually in question kung sino yung kinukonsider mo na mother, diba? So, at sinabi niya nga na si Vice Ganda ang kinukonsider niya na mother because maraming araw itong naitulong sa kanya. At yun na nga, alam naman natin, yung mga pinagdaanan nila, alam naman natin yung mga nangyari na, for example, ayun na nga, di ba, yung parang may mga video siya noon na eventually lumalabas ngayon na kung kailan, di ba, for a while, nanahimik nga siya sa social media, nawala siya sa social media. Kung dati, well-loved talaga siya, tapos ngayon nagkaroon siya ng mga bashers because of that. Kasi di ba, nung pagkalabas ng PBB, ang bango-bango niya, o kahit nasa loob ng PBB, Pinoy Big Brother, ang bango-bango niya. Kaya lang nga, nung may mga lumalabas na DDS siya, and at the same time, yun nga, yung may maroon siyang, parang hindi niya bet si Vice Ganda noon. But of course, nung kailan, tas matagal siya silang hindi nakikita together, and recently, nakita nga sila na magkasama, at marami pa rin ang kumakwestiyon, bakit nandun si Shubi, bakit ganito, bakit ganyan. So, in-expect ng lahat, are they okay na ba talaga? Okay na ba yan? Or for publicity? Or plastikan lang ba? Or for the sake of the film? Call me mother, kaya lang kailangan nilang ipakita. But of course,
knowing Vice, hindi naman siya makikipagplastikan because siya alone Vice Ganda alone, kaya niya mag-promote ng pelikula niya. She doesn't, hindi niya kailangan si Shubi para makapag-promote ng movie. Yung mga ganun, di ba? Remember, nung kaya nito ng issue kay Maris Racal, hindi nga nakapag-promote si Maris Racal. And at that time, ang lakas-lakas din ni Maris Racal. So, anyways, but this time, ayun nga si Shubi, mayroon na namang ganun pinag-uusapan. At yun na-reveal sa question na yun ni MJ, of course, si Vice, sinabi nga niya, nakita niyo naman kanya, sinabi nga niya na yun, binigyan siya ng kumbaga natutuwa siya na binigyan siya ng karapatan ni Shubi na gano'n, na magalit, na pagalitan siya, at yun na nga, na nag-usap sila, marami na silang pinagdaanan. Yun nga, nag-usap na pala sila. Sabi nga niya, wag malunod sa ingay, at love niya si Shubi yun. So, nakita naman natin sa mga videos, mga susunod na videos, nakita naman natin kung gaano sila super chika-chika. Tsaka, I don't think si Vice, medyo very petty, yung dahil lang sa mga lumabas na video noon na ni Shubi na parang hindi niya bet si Vice, magagalit na siya. I don't think ganun kababaw. So, maraming ito yung malinaw na sinasabi ni Vice, na choose your battle. Maraming issue na pwedeng pag-usapan na talagang mas malaki. Hindi yung ganito kapet. Kasi masyadong mababaw kung paggaganahin. Kaya lang syempre may mga tao, may mga kailangan talaga meron nagsusulsol na kailangan mag-aaway sila, na kailangan si Vice hindi gusto yun si Shubi kasi nga DDS, kasi nga may mga video na ganito, na ganyan. So but anyways, malinaw na ganyan malinaw na okay sila. At ako naramdaman ko na for a while, of course, nagkaroon ng issue, pero napag-usapan nila ng maayos yan. So, ayun nga, hindi naman mag-iiyak ng ganun si Shubi nang wala lang, di ba? But anyways, ayun, nakita naman natin, beso-beso, yakapan. Walang plastikan ito, tsaka once and for all, parang okay naman. Kumbaga, si Vice nga, di ba, may mga nakaaway din naman siya na saglit lang, naging okay na. So, ayan. Naniniwala ako. But anyways, naniniwala ako na magiging number 1 itong pelikulang to. Of course, ang mga dark horse dyan, yung mga Shake, Rattle, and Roll, Evil Origins, yan talagang palaban yan sa box office. So, pero ito, alam naman natin pag Metro Manila Film Festival, territory talaga ni Vice. So, this time medyo iba. Yung Call Me Mother, of course, sabi nga niya, 50-50, 50% comedy, 50% drama. So, ako sa trailer masasabi ko na parang mas magaling si Vice dito. Hindi ko pa napapanood yung kabuuan ng pelikula. But of course, panonoorin ko talaga ito. So, anyways, ayan na, klaro na sinabi ni Vice Ganda na love niya si Shubi, na marami na silang pinagdaanan, na naayos na nila lahat. So, wag na nating sulsulan pa na maging ganito, ganyan, wag natin palakihin pa yung issue na kesyo ganito, ganyan, kasi kung sila nga okay na, sana mga fans sila ay okay na din. So, anyways, of course, naging masaya naman ang press con because nakakatuwa nga kasi iba rin talaga ang closeness ng mga PBB collab. Ayun. So, well, abangan natin kung gaano ako ang wish ko lang sana pagdating sa Metro Manila Film Festival, sana ay ma-achieve naman kung ano yung dapat ma-achieve. Kasi remember, last year medyo mababa talaga ang kinita ng Metro Manila Film Festival. Including Vice Ganda, yung last year yata yung pinakamababa niya na sa 400 million. Parang ganon. So sana lang nga ay maging mas mahigitan pa. Kasi 'di ba nung time nila Marian nag-rewind, sobrang taas ng movie na 'yon. So ngayon sana ganun din. At sana hindi lang tong Vice Ganda ang kumita. Like sana katulad ng Shake, Rattle, and Roll at yung mga iba pang pelikula. Except dun sa mga movies na hindi ko talaga papanoorin. So magagalit, pero talaga hindi ko ika-campaign yung mga project na 'yon. Kasi talaga namang Diyos ko, hindi ako aabot sa ganung point. No? But anyways, ayan, all's well that ends well. Wag na tayong gumawa pa ng mga issue. Wag na dagdagan pa yung mga chika. Ang importante, at least nakita na natin. Ako, tama yon, nag-usap si Vice at si Shubi na pag-usapan nila yung mga bagay-bagay. So, okay na.
tapos na tungkol doon. Huwag na nating masyadong palakin pa. Huwag nating pa sabihin pa na kanik-anik. Ito, maganda yung part na ito kasi pasakay na si Shubi at hinabol pa siya ni MJ. Kasi si MJ nga yung nag-float ng question na yon. So, anyways, ayan. So, abangan lang natin sa December 25 ang pelikulang Call Me Mother. Ako talaga, mapanoorin ko to. But for sure, mapapanood ko to prior to December 25. Ayun, basta ako, nire-recommend ako. Magaling ang director nito, si Direk Jun Lana.